7 days ni nanay ngayon sa ospital. And then, ikadalawang araw naman niya sa emergency, sa ICU. Yun. Sa wakas is umaayos na ang lagay ni nanay. Hindi na siya nahihirapan. Yun. Ako naman dito, in my ends is, ang iniisip ko is kung magkano yung magiging bayarin. Pero hopefully is hindi ganun kalaki. Yun. Hopefully is makaya ko. Yun. Kaya ko man pero hindi ganun kalakihan para naman hindi ako naman ang i-heart attack, you know. I-heart attack. Pero kakayanin naman, yun. Tapos ay yun nga, eto nga mga kapatid ko na hindi nakapaghanda ng buhay, grabe. Bus na, grabe. Pero siguro dahil nga dun sa lab, ang mahal kasi nung lab 3.5 na yung isang lab test, 2 yun. So yun, bali 7 na. O edi yung natitira is may kaunti na lang kumbaga. But, yun nga. Kaya parati kong sinasabi talaga sa kanila na kailangan ng pera para mabuhay sa mundong ito. Hindi libre ang mabuhay sa mundong ito. Kailangan napaghandaan ang lahat ng maraming bagay. Dahil mahirap kapag hindi mo napaghandaan. Napakalaking gastusin. Yun. Anyways, kukwento ko sa inyo. Finally is naka 1 year na rin ako. Kahapon nagulat ako. Sabi ko, bakit kaya nagpuntahan yung mga manager doon sa trabaho ko? Kala ko mamamasyal lang sila doon. Parang may tour ganyan. Tapos may kasama silang lalaki, naka polo shirt. Yun pala, isa yun sa mga HR. Hindi ko alam na marami palang tao doon sa HR. Ilan pa lang ang na-meet ko sa HR? Parang 3 pa lang. Ito, or pangatlo yun yung lalaking yun kahapon. May dala siyang papel, envelope, at saka parang cheque. Yun pala pera. Wow. Yun nga, nagulat na lang ako. Sabi, di pinapanood ako na may nakangiti pang pinapanood sila ba naglalakad. Yung pala ako palang pinunta nila doon. Sabi ko, bakit kaya itong mga ito, may bisita kami dito ngayon. Sabi ko ganyan. Tapos maya tinawag, lumapad ako. Sabi nung isang manager, halika na at pipictura na. Sabi ko, ba't ako pipicturan? Sabi ko sa isip ko. Tapos yun na, iniabot yung parang certificate sa akin. Nakalagay dun is, congratulations sa pagiging 1 taon dito sa trabaho. Sabi ganun. In the service, sabi ganyan. Sabi ko, wow, ganun pala. Congratulate pala yung pagiging 1 year ko sa trabaho. Tapos yun, may iniabot na pera sa akin sa cheque. Sabi ko, wow, magagamit ko din pang grocery. Ay, kung ganyan. Kaya natuwa ako. Sabi ko, wow, 1 year na pala. Ang bilis ng panahon. Di ko nga akalain na makaka 1 year na ako dito sa trabahong ito. You know, naka 1 year man ako kasi alam ko naman kapag maka 1 year ako or hindi or makakaya ko. Kasi yung ilan mga naging trabaho ko na inalisan, hindi talaga ako naka 1 year. Dito sa, sa ospital, 3 months. Tapos dito sa hotel, 3 months din. Tapos ngayon dito na, naka 1 year ako. So, yun. Sabi ko, wow. Ito na ba ang aking permanent job? Hindi ko pa alam dahil ako sabi ko nga, bahala na ako saan ako dadalhin ng Panginoon, 'di ba? Ako yung maasa sa Kanya kung saan niya ako dadalhin. Nananalig ako sa kung ano yung ibigay niya sa akin, you know. Dahil hindi natin masabi ang kapalaran ng isang tao or nasasabi natin pero yung kung ano yung pinagkakaloob ng Diyos, yun ang inaasahan ko. Ako yung nagpapasalamat sa Diyos, salamat ng marami dahil alam ko na lagi niya akong ginagabayan, lagi siyang nandyan para sa amin at nakikinig sa aking lahat ng mga hinaing, lahat ng mga dinadaing ko sa Kanya. Parati ako nagdadasal sa Panginoon, kasama na rin doon si tatay, si Lola. Lola, salamat din po. Tatay, salamat din po. At saka sa Panginoong may kapal, salamat din po. Kasi wala akong hiniling na hindi niyo pinagkaloob sa akin. Maraming salamat po. Yun. Ngayon ang tanging hiling ko na lang ay gabayan kami sa aming mga desisyon sa buhay, kung paano namin aayusin ang aming mga tamang desisyon sa buhay. Gagabayan kami sa aming mga nararapat na gawin. At itong trabaho ko, hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin. Sabi ko nga, in my job, ando na yung parang contentment. Masaya ako dahil magaan yung trabaho. Hindi man, magaan, pero payapa. Nakakaya naman. Mabigat pala, hindi siya magaan. Mabigat kasi maraming mga binubuhat na mga mabibigat. Pero kaya naman. Contentment, tsaka peace, meron ako sa trabaho. Dahil yung trabaho ko ay naging pangalawang pamilya ko sila, naging pangalawang tahanan.
Kaya meron akong peace of mind and meron akong contentment. The only thing na irereklamo ko siguro is may mga ibang slightly annoying na pangyayari, yung mga customer na mga pasaway, yun lang. And then, other things, mga minor things lang naman. Pero kaya pa namang i-handle. But in my mind, I still question myself kung ito na ba yung permanent job ko? Ito na ba yung dito ako magre-retire hanggang sa, yung, alam mo yung pagtanda ko hanggang in my 60 years of age, you know? Bahala na. We'll see. Bahala ka na, Lord, kung saan mo ko dadalhin. Kung anong plano mo para sa akin. Kung ano yung nakatakda para sa akin. Kayo na po ang bahala doon. Kung ano man yung mga pasukin kong desisyon sa buhay, tulungan niyo po ako na makapag-desisyon ng tama. Kung yun ba yung landas na tatahakin ko. Kung tama ba yung aking mga gagawin. Kung mag-aral ako is yun na ba yun talaga. Okay. Sige po, kuya, alis na. Papasok na ako. Salamat po sa pakikinig. Alas 9 na, 9:50 ang pasok ko ngayon. May time pa naman. 8 hours ako ngayon. And then 5:15 ang labas ko. Okay, yun lang po. Bye! Maraming salamat. Anay, maigi naman. O, tayo mamamasyal pa. Mamamasyal pa tayo. Pag magaling na, pag anong gustong kainin, pagluluto. Saka na pag pwede na kumain. Bumaba na Hindi maigi. Kaya nga ay. Sabi ko sa inyo kayo lang itong panik ng panik. Nagkabara lang kasi pala yung kanyang po. Oo nga eh. Pero kahit ganun pa man ay maigi na, okay na siya ngayon. Okay, masaya. Masaya na ay nakikita na una uli si nanay. Papainumin kita dun sa NJT. Mamaya pinapatapos ko lang kay Ate Lan. Papainumin kita lang. Ngayon ang ate. Sige.